na lang po ako. Romans chapter 6 verse 1 hanggang 14 sabi, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection, knowing this, that our Lord, our old man, is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ raised from the dead dieth no more, death has no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey in it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Let's pray. Lord, patnubayan niyo po kami ngayon sa pag-aaral po nito. And we pray po, Panginoon, na ito ay maging kalakasan namin bilang mananampalataya, at ito po ay maging bukal sa aming loob na magagawa namin ang mga matutunan namin ngayong araw. Naway Lord, gabayan niyo po yung bawat isa, pati na ako lalo na sa pagtuturo na galing lamang sa inyo, at kami ay talagang makinig at maintindihan ang mga bagay na ito at may pamahagi rin sa iba, at kayo po ang aming maipagmayabang maiyawalhati, hindi po ang aming sarili, pagkat lahat po ng tama ay galing sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, and we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Upo po tayo. Ngayon po, ang talagang target verse ko po talaga dito, okay, is verse 18 ng Romans chapter 6. Being then made free from sin, you became servants of righteousness. Ngayon, to servants of righteousness and grace, no? In relation with grace. Alipin ng kabutihan at yung grasya. Sabi kasi dito, what shall we say then? Ano bang sasabihin natin? Shall we continue in sin that grace may abound? Kasi pag tinignan niyo po yung chapter 5 ng Romans, ang sabi dito, pag ikaw ay nagkasala, mas lalong lumalaki yung grasya ng Panginoon sa nagkakasalang mga nananampalataya sa Diyos. Okay? Bakit? Kasi yung mga nagkakasalang Kristiyano po, ang ibig sabihin doon ni Pablo is, talagang gusto nilang gawin ulit yung tama. Babalik sila sa tama at alam nila yung kanilang mali. Kaya sinasabi ni dito, ngayon, ano sasabihin natin dahil lumalaki yung grasya pag tayo nagkakasala yung mga Kristiyano? Tayo ba ay magpapatuloy sa mga kasalanan natin? Sabi dito sa verse 2, God forbid. Ang sabi dito, hindi ito pahintulutan sana ng Panginoon. Ang forbid po talaga dito nung pinag-aaralan ko po ito, no? At pinag-aaralan na rin natin na ilang beses. Ang ibig sabihin ng forbid po dito ay hindi pwedeng mangyari. Lord, wag niyo pong pahintulutan na kami dahil meron kayong grasya dahil kami nagkakasala, ay kami magpapatuloy sa kasalanan. Okay? Sana hindi mangyari ito, Panginoon, ang sabi ni Pablo. Sabi dito, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Sabi dito, tayo ay namatay na sa ating mga kasalanan, hindi na tayo makasalanan, ibig sabihin. Yung dating makasalanan tayo ay hindi na tayo yun, patay na yung taong yun. Sabi nga nun, paano tayo mabubuhay pa ulit sa pagiging makasalanan? Kasi alam ni Pablo ano ibig sabihin pag ikaw ay makasalanan at hindi na makasalanan. Patay ka na sa pagiging makasalanan. Ayaw na maging makasalanan ulit. Kahindik-hindik sa kanya na maging makasalanan ulit. Na nabubuhay sa mga kasalanan na ginagawa niya dati.
O kunya, dahil nabasa niya na sa Biblia, nabigyan na siya ng liwanag sa kanyang isip, ayaw niya nang gawin itong mga bagay na ito. At talaga sabi niya, nakakadiri, nakakalungkot, nakakawala ng gana na ako'y gagawa ulit ng kasalanan. Kasi hindi na siya yun dun. Dahil patay na siya sa pagiging makasalanang tao. Mapapansin niyo yung ugali ni Pablo dito, di ba? Sinasabi niya sa tao, ngayon tayo iligtas. Tayo ba ay may karapatan din magkasalanan? Para sinasabi niya yun sa verse 1. Kasi lumalaki yung grasya pag nagkakasala tayo. Di para mas dumami yung grasya. Bibigyan tayo ng grasya ng Panginoon o palugi. Kasi yung grasya na yun ay tayo pinapatawad ng Panginoon, ay magkakasala pa tayo lalo? Hindi. Sabi niya, bakit naman? If pinatay na ako sa aking mga kasalanan, hindi na ako yung makasalanang tao, hindi na ako yung katulad dati. Tandaan natin 2 Corinthians 5:17, sabi, kung sino man ang kay Kristo na, siya ay bagong nilalang. Ang dating siya ay lipas na. Upo. At lahat ng mga nakaraan ay ginawang bago na. Ginawa ka ng bago, hindi ka na yung dating makasalanan. Binago ka na maging taong mabait. Ginawa kang taong hindi banal na. Ibig sabihin, ikaw ay sa mata ng Diyos, ay pupunta ka ng diretso sa langit kapag ikaw ay ligtas na. Kaya sabi ni Pablo, ayoko na mabuhay bilang makasalanan at wala akong karapatan na pwede pa ako magkasala para lumaki lang yung grasya ng Panginoon sa akin. Kahindik-hindik po para sa kanya yun. Sobrang diring-diri siya sa pagiging makasalanan muli. Hindi siya natutuwa na maging makasalanan o magkasala pang muli. Ganun po yung ugali ni Pablo po dito. At maraming mga verses din po ito. Sabi nga dito sa Colossians chapter 3 verse 3, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. Sabi dito, ibig sabihin pa rin po dito is, dahil sa Colossians chapter 3, no, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Ibig sabihin, patay ka na sa kasalanan mo. Pero ikaw ay nabubuhay kay Kristo. Which comes to verse 3. Know ye not, sabi, hindi mo ba alam, that so many of us were baptized in Jesus Christ, were baptized into His death. Hindi ko alam kung sino yung dito, naintindihan nyo pa o naalala nyo yung baptismal class. Kasi ibig sabihin dito ng baptismal is bautismo, of the baptismo sa Griego, ay ibig sabihin ay ikaw po ay nakalublob. Ikaw po ay napapalibutan. Kasi pag ikaw ay nilublob sa tubig, ano ibig sabihin ng nilublob sa tubig? Sa gitna ka ng tubig talaga. Napapalibutan ka ng tubig. Di ba? Sa ibabaw mo, tubig. Sa ilalim mo, tubig sa gilid mo. Lahat puro tubig na po lahat doon. Ibig sabihin yun po immersion. Okay? Sabi dito, so many of us were baptized into Christ. Ibig sabihin na sa ilalim na tayo ni Kristo. Okay? We were baptized into His death. Nung namatay si Kristo sa mga kasalanan natin, kasama na rin tayo sa oras na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, namatay na rin tayo sa mga kasalanan na yun. Kasi si Kristo yung namatay para sa kasalanan natin. Kaya ngayong baptismo po mismo natin sa tubig ay parang picture lang yun, sabihin natin, pagsasahalin tulad sa atin. Kaya tayo nilulublob sa tubig kasi patay na tayo sa kasalanan. Namatay si Kristo para sa kasalanan natin at kasama na rin tayo doon, pinatay na natin yung ating makasalanang sarili nung tinanggap natin si Kristo. Kasi bakit? Kasi namatay na si Kristo para sa mga kasalanan natin. Siya yung naging sakripisyo para sa atin. Therefore, we were buried with Him by baptism into death. Ibig sabihin, lumang tayo dati na makasalanan, pag ikaw po ay patay na, o ibig sabihin, ligtas na, patay ka na sa kasalanan, nilibing na rin yung dating tayo na makasalanan. Nilibing na rin tayo doon. So, hindi na tayo yung dating makasalanan. Ito yung sinasabi ni Pablo kung bakit, sabi niya, kahindik-hindik na tayo magkakasala pa muli. That the lives of Christ were raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Doon tayo ni binautismo, inangat tayo sa tubig, inaman ay kaparehas tayo na inangat si Kristo doon sa langit, at tayo mga tao ay ganun din, bago na tayo.
Nalinis na tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, yung dugo niya. Ibig sabihin, yung dugo, yung sakripisyo niya para sa atin. At nasama na rin tayo sa bagong buhay na yun. Yun po ibig sabihin nun. Okay? Tinanggap natin si Kristo, ikinamatay niya na yung kasalanan natin, kasama na tayo doon, yung kasalanan natin doon na. Ibinaon na sa lupa yon. Kinalimutan, ibig sabihin, binaon sa lupa. Hindi na tayo yun. Hindi na yung ganun tingin sa atin ng Panginoon. Tingin niya sa atin katulad ni Kristo na umangat na sa langit. Bago na tayo. Kaya sinasabi ni Pablo dito, bakit? Gusto ko pa mabuhay katulad ng dati kong makasalanan na buhay. Ang pangit-pangit nun. Puro kalungkutan lang. Akala natin, di ba last week, ang kasalanan, niloloko tayo. Di ba? Akala natin, okay to. Nalululong tayo sa kasalanan. Maya-maya, papatayin tayo ng kasalanan pag di tayo naligtas. Hanggang malulong. No? Mga bagay na yan. So, yung mga bagay na yan, ay hindi maganda. At naiintindihan po ito ni Pablo na pagiging makasalanan ay puro kalungkutan lang ang binibigay sa atin. Pansinin nyo, pag sa inyong buhay gumawa ka ng kasalanan, akala mo masaya. Pero maya hanapin mo ulit yung kasalanan para sumaya ka pang muli. Ganon din, di ba, sa kahalin tulad dati sa mga addict dati. Sa una, masaya. Pero pag nalobat na, ang tawag nila doon, hahanapin na naman nila yun. Pero hindi na ito katulad ng unang beses na nasubukan yung droga na yan. Hanap-hanapin nila maating hanggang mamamatay sila. Ngayon, pag binago ka na ng Diyos, napalaya ka na doon sa pagiging makasalanan, binago ka na. Kaya si Pablo sabi niya, sana hindi mangyari. Sabi nga ron, God forbid, hindi sana ito mangyari. Sabi niya, Panginoon, wag niyong pahilintulutan itong mga tao na ito at sa amin na kami ay gumawa ng kasalanan na parang normal lang. Hindi na normal bilang sa isang Kristiyano ang gumawa ng mga kasalanan. Ayaw natin ito. Kinakalungkot natin ito kasi alam natin na si Kristo, kasama natin si Kristo na kinamatay niya yung mga kasalanan natin at tayo ay nabuhay na magmuli. We were born again. Tandaan nyo sa John chapter 3, you must be born again. Dahil spiritual, buhay na po tayo, pinanganak tayo, spiritual na pong muli. At may connection na po tayo ulit sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Yesu Kristo. At yung banal na Espiritu ay nasa atin na. Kaya tayo may spiritual connection, hindi na tayo patay. Spiritual. Buhay na tayo. Okay? Tapos sabihin mo, gusto pang mabuhay sa kasalanan. Parang imposible po ito. Hindi parang imposible po talaga ito na bumabuhay tayo bilang makasalanan pang muli. Okay? So ito yung sinasabi po dito, verse 1, verse 2, verse 3, and 4. Sana naintindihan nyo kung bakit yung verse 1 kahindik-hindik ito kay Pablo. No verse 3 and 4, sinasabi dito, ikinamatay na ni Kristo, kasama tayo doon. Dahil kinamatay niya mga kasalanan natin. Pero binaon na yung mga patay na ating sarili na dating makasalanan. Pero buhay na tayong muli. Spiritual. At ito yung mga bagay po. Sabi, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Dahil sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, even so we should also walk in newness of life. Sabi dito, dapat naglalakad na tayo. Okay? Sa bagong buhay. Diba? Ngayon, medyo uso, nakakatawa. Sabi, bagong Pilipino. Dapat sana ganun din tayo. Bagong buhay na talaga tayo. Kaya nga, hindi sa bagong taon tayo magbabagong buhay. Pabago talaga yung buhay natin pag tayo ay tumanggap na si Kristo ang ating Panginoon. Kasi nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, kasi alam natin tayo ay makasalanan at hindi natin kayang ligtas yung ating sarili. At nung nanampalataya tayo sa Panginoon, kasabay po nun tayo po ay nagsisi, ibig sabihin, ayoko na yung maging makasalanan na ako. Ako ay gusto maging sunod-sunuran ni Yesu Kristo. Gusto ko na maging alipin ni Yesu Kristo at tayo ginawang alipin niya at ginawa tayong mga anak ng Diyos. At the same time, dahil sa pananampalataya na binigay niya sa atin, sabi nga, di ba, itong mga bagay na ito ay hindi galing sa atin yung pananampalataya sa Hebrews chapter 2. Jesus is the author and finisher of faith, di ba? Siya rin po, tingnan na po natin Hebrews chapter 2. Hanapin ko lang po.
Pag makita niyo po, author and finisher of faith, nasa Hebrews chapter 2 po yan. Kasi si Jesus po yung nagbibigay sa atin ng ating pananampalataya. Hebrews chapter 12 pala, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and set down the right hand of the and is set down at the right hand of the throne of the Father. Ibig sabihin sa oras sa po tayo na ligtas, ibig sabihin siya po ang nagbigay sa atin ng pananampalataya. Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8, siya po ang magkukumpirma sa atin hanggang sa dulo na tayo ay ligtas kasi hindi na tayo maaagaw mula sa ating kaligtasan. Kaya sigurado ka bang ikaw pa ay nagpapakaalipin na talaga kay Kristo? Kasi hindi na maaagaw yan eh. Dahil yung pananampalataya na meron po tayo ay galing po kay Jesus. Ganun po katindi ang sinasabi niya po dito. Tayo ay dapat maglakad sa bagong buhay, sa pananampalataya na ito. Dahil si Jesus po ang may gawa nitong, siya ang nag-imbento nitong pananampalataya po natin. Siya ang may nag-imbento, siya rin din ang may alam ng katapusan ng faith. Ibig sabihin, pinerfecto niya itong pananampalataya natin. At pag tinignan niyo pa yung mga verses, this is the faith of Jesus Christ. Para natin matutunan talaga to kasi perfecto na yung pananampalataya natin, yung pag-practice sa lang po natin dito ang kulang. Kaya napaka-importante na alam natin paano ito i-practice ng tama. Ngayon, mamaya pupunta tayo doon for the next week. Sa verse 5, sinasabi po dito, itong unang-una, kinumpara tayo sa bautismo, sa paglublog ng tubig. Immersion. Ibig sabihin, tayo ay nakapalibot na kay Kristo. Sana, pag kayo iligtas, alam nyo, nakapalibot na kayo kay Kristo. At kayang-kaya nyo na maglakad sa bagong buhay. Dahil yung pananampalataya natin, ay hindi natin pananampalataya kundi galing sa Diyos. Siya yung nag-invento nito. Okay? Siya yung nagpaganda nito. Siya fully furnished na po ito. Sa verse 5, hinalintulad po ito sa halaman. For if we have been planted together in the likeness of His death, kapag tayo tinanim katulad ng kanyang kamatayan, we shall be also in the likeness of His resurrection. Kapag tayo ay talagang kaparehas niyang bilang halaman, di ba? Pag binaon tayo bilang isang buto ng halaman, at parehas tayong buto. Pag tayo ay nabuhay na magmuli, ay katulad tayo ni Kristo. Kasi siya yung kahalintulad natin. Siya yung may imbento ng pananampalataya natin. Siya ang may gawa para tayo ay maligtas. Siya ang namatay para sa mga kasalanan ng nananampalataya o mananampalataya. Kahapon, ngayon at bukas. Sa Kanya po yun. So pag tayo ay tinanim nung tayo ay namatay dahil sa ating kasalanan, nabuhay na tayo magmuli, kaparehas ni Kristo. Ibig sabihin na hindi tayo Diyos, kundi walang mga kasalanan. Dapat bago na yung ating buhay kasi yun ang katotohanan. Sabi pag buhay natin muli, knowing this, that our old man is crucified with Him. Ano yung old man? Ang old man po, ibig sabihin yung dati nating tatay. O yung dating tayo. Ipinako na ni Kristo doon sa krus kasama niya. Siya na po yung nagsakripisyo doon kaya hindi na natin kailangan magpapako sa krus. Yung mga tunay na nanampalataya kay Kristo. Kasi yung kasalanan natin, si Kristo na yung gumawa. Kailangan pa ba natin gawin yun? Hindi na. Hindi sa ating sariling mga gawa, hindi sa ating relihiyon, hindi sa kung ano-ano natin pakulo na tayo ay maliligtas, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Sa pananampalataya dahil tayo nagsisi at nanampalataya kay Kristo na siya ang ating Panginoon. Ipinako niya na yung kasalanan natin doon. Sa krus, lahat-lahat yun. Sana naiintindihan natin yun. At pag pinako na yung ating sariling mga lumang dati, old man nga, dating tayo, yung makasalanan tayo, that the body of sin might be destroyed. Ibig sabihin yung ating katawan o yung ating makasalanan ay siraan na. That henceforth we should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Dapat hindi na tayo nagiging alipin o sunod-sunuran ng kasalanan.
Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kasi patay na tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit buhay na tayo kay Kristo. Kasi binaon na tayo eh. Di ba pansinin niyo paano yung mga palay? Paano itatanim ulit siya? Di ba kukunin yung mga buto ng palay? Anong gagawin? Ibibilad pa yan sa araw. Buhay na ba yan? Patay na yan, di ba? So yung mga lumang palay, sabihin natin, wala na eh. Patay na eh. Pero pag binaon ulit sa lupa yan, pagkalibing, pagkabuhay na ulit niyan, buhay na ulit yung palay na yun. Ngayon, kaso nga lang po, ito ay paghalin tulad lamang, ang kaparehas lang po nito sa atin is buhay na walang hanggan na po. Ito, pagdating sa atin. Amen? Siguro dito, sa ating, ba't wala to? Low. So, sa atin dito, ibig sabihin, dapat tayo ay namumuhay na nakaparehas kay Kristo. Kasi, ipinarehas na tayo ni Kristo sa Kanya. Ibig sabihin, hindi na makasalanan. At si Kristo nung nabubuhay, wala siyang kasalanan ni isa. Inabsorb niya po lahat ng mga kasalanan ng mananampalataya sa Kanya. Naintindihan? Check. Baka yung wire lang dyan. So, yung mga bagay po na, yun, dapat tayo ay hindi na nagiging makasalanan. Amen? Ngayon, dito rin sinabi, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Ngayon, kung tayo kasama ni Kristo na inilibig yung dati nating sarili, dapat tayo nabubuhay kasama niya. Kasi si Kristo yung katotohanan, siya yung kabutihan. There's no one good but God. So maintindihan nyo bakit si Pablo ayaw niya na mabuhay na maging makasalanan. Kasi gusto niya yung buhay na siya po ay libre na, hindi na siya alipin ng kasalanan, kundi siya ay alipin ng kabutihan. Kasi alam niya, ligtas na siya sa kasalanan niya. Malaya na siya sa kanyang pagiging makasalanan. Binaon na yung kanyang dating sarili. At hindi niya inaabuso yung grasya ng Diyos na pag nagkasala siya, lumalaki yung grasya. Pero doon pa rin yun. Kasi prone pa rin tayo dahil yung katawan natin is makasalanan. Pero sinasabi dito, hindi na gusto ni Pablo na magkasala kasi ganun yung ugali ng Kristiyano. Pag alam ng kasalanan, stop na. Itigil na. Kahindik-hindik kadiri ito. Kumbaga parang sa nakakadiring bagay, kinakain natin sarili nating tae. Hindi na natin ginagawa yun. Ano yun? Kinakain natin sarili nating bangkay. Hindi na ganun yun. Kasi hindi na tayo yun dati. Hindi tayo bobo o tanga o mangmang na gagawin yung mga bagay na yun. Kakainin mo ba sarili mong tae? Suka. Hindi, di ba? Hindi luwal na natin na madumi, wala na yun. Kasi binago na tayo ng Panginoon. Ito yung mga bagay. Kasi last time, sabi natin, alipin ng kasalanan. Ito yung alipin ng kabutihan. At ganito yung proseso na ginagawa ng Diyos sa atin. Kung bakit si Pablo talaga ay talagang sabi sa kanya, sana hindi mangyari. Pero pag nagkasala ka dahil mahal ka ng Diyos, at ikaw alam niyo ligtas ka na, alam mo ligtas ka na, at ikaw ligtas talaga, may grasya pa rin yung Panginoon sa'yo. Pero yung ugali mo, ayaw mo nang gawin yung kasalanan pa na itong magmuli. Kasi pinaghirapan na ito ni Kristo na hindi naman karapat dapat niya ikamatay yung mga kasalanan natin. Dapat tayo yung nadudoon eh. Dapat deserve natin mapunta sa impyerno, pero si Kristo sabi niya, hindi, mahal ko itong mga mamamatay ako para sa mga kasalanan ng mga nanampalataya sa akin. At ginawa niya nga mismo yun. At ginawa niya bago yung ating buhay. Naintindihan? Okay? Sabi nga dito sa verse 9, 10, and 11, malapit-lapit na po tayo. Sabi dito, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death has no more dominion over Him. O sabi, dahil alam natin na si Kristo,
na binuhay mula sa patay ay hindi na mamamatay pang muli. Ang sinasabi niya rin dito, death has no more dominion for him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. At sinasabi dito sa 9, 10, 11, pag si Kristo po ay namatay dahil sa kasalanan, patay na talaga siya dahil sa kasalanan. At wala nang magagawa yung kasalanan sa kanya kasi patay na siya sa kasalanan eh. Diba? Pag ikaw namatay, may magagawa ka pa ba? Kunyari yung sundalo namatay sa gera, makakaganti pa ba siya ng baril-baril doon? Hindi na. Patay na siya eh. So dito, pag patay na yung pagiging makasalanan mo, dahil ikaw inanampalataya kay Kristo, wala ka nang ikaw po ay libre na sa kasalanan. Pero pag dahil si Jesus Christ po ay binuhay dahil ng Diyos Ama, siya po ay mabubuhay magpasawalang hanggan. Ganon. Sabi, katulad din natin sa verse 11, ikaw ay patay na sa kasalanan. Ngunit ikaw ay buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon. Si Kristo ba ay nabubuhay na walang hanggan? Pag tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, tayo din ay mabubuhay na magpasawalang hanggan na hindi na makasalanan. Assurance of salvation po ito. Oo nga, walang one save, always save dito sa Bible, pero ang daming mga verses na ganito. John 3:16 pa lang, di ba? Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sinabi ba dito para hindi ka na, pag ikaw nagkasala muli, ikaw ay mawalan ng kaligtasan? Hindi po. Again, babalik tayo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8 at marami pa. Check lang natin 1 Corinthians chapter 1 verse 8 kasi ito yung isa sa mga verses talaga tumata. Who shall confirm or who shall also confirm, sabi, siya rin magkukumpirma sa iyo hanggang sa dulo na ikaw ay hindi may papakita na walang kasalanan hanggang sa araw ng ating Panginoon na si Yesu Kristo. Sino yung magbibigay nito? Yung Diyos mismo. Si Kristo mismo ang magbibigay sa atin ng kumpirmasyon na tayo ay walang kasalanan hanggang sa araw ng ating Panginoon si Kristo. Wala tayong nagawa doon. Kundi sa pamamagitan ng pagligtas ng ating Panginoon, hindi tayo nawawalan ng kaligtasan. Pero ganun pa man, ito yung nagbabalance dito, Romans chapter 6, na hindi tayo natutuwa na nabubuhay sa magiging makasalanan. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, to the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God. Sino nag-establish ng ating puso na walang kasalanan sa harap ng Diyos? Si Jesus. Everlasting life. Even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and your body preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ito yung mga ibang verses lang na sinasabi na si Kristo lamang ay sinasabi hindi tayo bibitawan. At may mga verses pa dyan, hindi na natin babalikan. Nung alala nyo, nagba-Bible study tayo sa inyo, pa isa-isa. Pag nasa kamay ka na niya, hindi ka na niya bibitawan. Pero siguraduhin mo muna, ligtas ka na talaga. Okay? Ang gusto lang ipunto po dito, dahil ikaw po ay alipin na ng katarungan, ng kabutihan, malaya ka na sa kasalanan. At binigyan ka na ng ugali ng Diyos, binago ka niya, na ayaw mo na magkasala talaga. Yes, magkakasala ka. At sinasabi ni Pablo dito, at sinasabi sa pamamagitan ni Pablo, pinapahatid ng Diyos na ikaw ay binibigyan ng grasya. Pero hindi mo aabusuin yung grasya. Kasi ayaw mo na magkasala. Yun yung pagiging ugali ng tunay na Kristiyano. Okay? Kasi tayo po ay patay na sa kasalanan at tayo nabubuhay kay Kristo. Magpasawalang hanggan, kasama natin yung Diyos. And the last point po, 12 to 14, let not sin therefore reign in your mortal body. Alam natin yung katawan lupa natin, isa ito sa pinakamalupit nating kalaban sa kasalanan. Kasi makasalanan yung ating katawang lupa. Pero may kakayanan na tayong hindi magkasala. Bakit? Kasi yung Diyos nandiyan na eh. Diba? Napag-usapan natin kanina,
Perpekto na yung pananampalataya na binigay sa atin. Ang kailangan na lang natin is gamitin ito ng tama. Ba't di natin magamit ng tama? Kasi di tayo nagpa-practice. Di natin pinapractice itong kapangyarihan na bigay ng Diyos. At yung Diyos ay nasa atin. Hindi tayo umaasa sa Diyos mismo. Let not sin therefore reign in your mortal body that you should obey in the last now. Huwag mong pabayaan na itong kasalanan ang manaig sa iyong katawan. At ikaw ay susunod sa kagustuhan nito. Neither yield you your members as instruments of unrighteousness unto sin. Pinapaalala ni Pablo sa atin na huwag nating sundin ang ating katawan, ang ating mga kasama sa katawan, na gawin ng mga masasama para sa kasalanan. But yield yourselves unto God. Ang sabi niya, magpakabait ka, subukan mo yung best mo. Hindi. Ikaw ay mag-yield. Ibig sabihin, ikaw ay doon. Kumapit ka sa Diyos. Sabi nga as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness of God. Sabi, as those that are alive from the dead, ibig sabihin ko, buhay ka na, at yung mga kasama ay instrumento na ng kabutihan para sa Diyos. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Dahil ikaw ay nasa ilalim na ng grasya, ginagawa mo yung batas. Kasi mahal mo na yung Diyos. Dahil yung batas po, pag tinalakay pa po natin ito, sa chapter 7, sabihin dito, makasalanan ba yung batas? Hindi po. Dahil sa batas, nalaman natin yung mga mali natin. Dahil sa batas, nalaman natin yung mga tama. Nung dahil tayo naligtas, sumusunod tayo sa batas kasi mahal na natin yung Diyos. Hindi tayo sunod-sunuran lamang sa batas na nahihirapan. Kundi nagagawa na natin yung tama. Bakit? Kasi bilang alipin ng kabutihan, ang Diyos yun, ay kaya natin gumawa na ng kabutihan. Kasi malaya na tayo sa kasalanan. Tayo ay alipin na ng kabutihan. Makakayanan natin to dahil yung Diyos na sa atin mismo. Okay? Naintindihan? John chapter 14 verse 26, pinapaalala niya sa atin ito. May kita natin to sa Acts chapter 2 kung paano ginamit ng banal na Espiritu sila Pedro. At may kita rin natin dito mismo sa verses na binasa natin kanina o ngayon lang. Na alam ni Pablo yung mga bagay na ito. Nakakayanan natin ito. Bakit? Kasi si Yesu Cristo ang author and finisher of faith. So dito sa 15 to 23, medyo pasada lang po ito. Hindi po ito yung pinakamalalim ng mga ibig sabihin ng mga bagay na ito. Pero sana maalala natin yung mga bagay na ito. Amen? So sana nag-notes kayo dyan. Alam ko medyo mabilisan ito. Again, verse 1 and 2. Ayaw niya na. Sabi niya, hindi ka magkakasala para lumapad yung grasya. Dahil sabi niya, wag na sana. Kasi tayo ay patay na sa kasalanan at hindi na tayo nabubuhay para sa kasalanan. Okay? At tayo po ay talagang inilibing na yung ating dati sa kasalanan na parang bautismo at tayo inahon muli at tayo napapalibutan na ni Kristo ng kabutihan. Parang isang halaman nung itinanim ay isinahilin tulad na tayo sa Diyos at nung tumubo tayo ay wala ng kasalanan katulad ni Kristo. Katulad ng papako dahil siya dito eh. Lahat-lahat ng ito is because of Jesus Christ. Pati yung kaligtasan natin ay binigay ng Diyos sa atin. Kasi sinabi rin dito sa Romans, kung paano tayo na humingi sa Diyos na sana, Lord, Jesus, patawarin niyo ako, makasalanan ako, kailangan kita. Yung banal na Espiritu lamang ang nakagawa nito sa atin. At nagawa natin ito dahil tayo ay pinili ng Diyos. Amen? At hindi natin pinigilan yung kapangyarihan ng Diyos sa Diyos. Yung mga nagpipigil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi paligtas yung mga yan. Kasi ayaw nila maligtas. So kung ikaw man ay nagkasala, tigilan mo na yan. At sana ganito yung ugali mo. May grasya yung Panginoon sa'yo, pero hindi natin inaabuso yung grasya. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen? At sana may kita sa ating buhay kung paano tayo binago ng Panginoon. So kung ikaw ay merong kasalanan sa iyong buhay, tandaan po natin 1 John 1:9. Ano ba yung 1 John 1:9 pumasok ulit sa aking isip? This one is about gaano tayo
If we confess our sins, dahil alam natin makasalanan tayo, He is faithful. O pag kinukumpisan natin yung ating kasalanan, kanino? Sa pare ba? Hindi, sa Diyos, kay Hesus Kristo mismo. He is faithful and just to forgive us our sins. Siya ay tapat at makatarungan na patawarin ang ating mga kasalanan and to cleanse us from all unrighteousness. At linisin tayo sa lahat ng mga kamalian natin. Amen? At tayo ay mabubuhay sa katuwiran. So sana naintindihan nyo ito. At itatalakay pa natin next week ang susunod dito, verse 15, 16, 17, 18, 19, and hanggang 23. Saglit na lang po ito. Hindi po ako nagbibigay na masyadong marami example na po dito, pero naintindihan ba? Amen? So, ayan po. So, let's pray. Lord, tunay na buti niyo po sa amin. Napakahaba ng pasensya niyo sa amin. Napakabait niyo sa amin. Lahat-lahat po ng tinatamasa namin, lahat ng kabutihan na meron na kami nagagawa ay galing sa inyo. At sobrang bait niyo sa amin kahit kami nagkasala, ay pinapaalala niyo sa amin na makasalanan kami at dapat kami ay tumuloy-tuloy sa kabutihan. Dahil ikaw mismo ang nagbibigay ng lakas sa amin at ang kailangan namin ay lagi umasa sa inyo. Alamin ang inyong kagustuhan pagkat mas lalo namin alam yung kagustuhan nyo, the more pa Panginoon na magagabayan niyo po kami sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat na binigay niyo ang inyong buhay para sa kaligtasan namin. Kinamatay niyo sa krus yung aming mga kasalanan, kami mga nanampalataya. Inilimig ka, ngunit buhay ka muli. At kami nagtatamasa po ng kaligayahan na kami ay malaya na sa kasalanan. And Lord, kung meron po dito na hindi po ligtas, sana po sila ay mapalaya sa kasalanan at tanggapin na sila po ay makasalanan at tatalikuran nila ang pagiging makasalanan at sila po ay susunod sa inyo bilang mga alipin. At ito'y voluntaryo sa kanila pagkat gusto na nilang magkaroon ng buhay na walang hanggan mula lamang sa inyo. Thank you, Lord, ulit sa paggamit sa akin. Naway kayo po ay mapansin, hindi ako. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.